Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratelis Boxing Channel, no? Pag-uusapan natin 'yan, ito po 'no, sasagutin lang po natin ito pong isa pong dating alam ko dating media 'to si Dennis Principe na kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa mga handler ni Carl James Martin 'no. Meron po siyang pinost dito sa Facebook. Hindi ko alam kung siya direkta nag-post nito kasi ito ay yung nirepost lang po ng isang sa Boxing Talk Pilipinas, no? Yung nabasa natin. Okay, may pamagat po to na ano. Actually, hindi naman pamagat, no? Meron siyang, ang sabi niya rito, vloggers are killing Philippine boxing. Parang pamagat na rin, no? Siyempre, dahil tayo ay vlogger ng boxing, no? Ah, naging interesado tayo. Hindi naman 'to simpleng tao si Dennis Principe, no? Napapanood ko na 'to dati tungkol po sa boxing. Nakita ko na rin 'to ng ilang beses sa mga live event, lalo na yung kay Carl James. Hindi lang ako nakapagpa-picture. Pero tignan natin, no? Sagutin natin na punto per punto yung mga binabato niya sa mga vloggers kasi okay lang naman sana kung sinabi niya na ano na ang ilan sa mga vloggers. Kaso nilahat niya eh. In general eh, no? Wala siyang sinabi na may iilang mga vlogger, no? Hindi niya tinukoy na iilan eh. Sangkatutak po, no? Para po sa kaalaman ng lahat, sangkatutak po yung mga boxing vlogger sa Pilipinas ngayon. May nagkaroon po ng boom yung boxing vlogging. Nagsimula po to sa pagsikat ni Manny Pacquiao hanggang kumbaga yung pagdamal, alam niyo naman yung mga vloggers kung saan merong content na maraming nanonood. At saka ano po to sa totoo lang po, milyon po ang nanonood na dito sa ating mga vloggers, no? Milyon po yung mga views ng mga vloggers lalo na po nung hanggang ngayon pala, no? Yung mga sikat na vloggers, yung mga pinabati ko yung mga kasama ko diyan dati sa BCCCCP. Talagang kada upload nila daan-daan libo yung kanilang mga views. Okay. Siyempre, realidad po ng buhay yan no. Buhat po nung sumikat si Manny Pacquiao, buhat po nung nauso yung YouTube, siyempre magkakaroon po magme-meet up po yung mga fan ng boxing, magbubuo ng mga kanilang mga sariling vlog. Nakita nila na malakas pagkakitaan. Okay. Alam niyo si Dennis Principe, ano to no, hindi lang po to sa boxing, no? Ganito po yung napupuna ko sa mga media. No? Yung mga legit, yung mga nag-aral talaga, yung mga nagsusulat, yung mga broadcaster, yung nag-a-appear sa TV, no? Yan, sa boxing, sila JM Siyasat. Yung mga bata pa, katulad ni JM Siyasat, tsaka to si Dennis Principe. Siyempre, yung mga well-established na, wala po sa kanila yan. Sila Kinito Henson, malaki na kinita nila dito sa sports 'di ba? PBA man, NBA o maging sa boxing. Talagang malaki po ang kinita na nila, no? Pero napupuna ko po karamihan, hindi lang po sa boxing 'to, no? In general, karamihan po ng mga taga-media galit sa mga vlogger. Oh, real talk po. Hindi ko po alam kung bakit, may ideya lang ako, no? Nate-threaten kasi sila. Dati sila lang yung pwedeng makita sa TV, sila lang yung pwedeng mapanood. Pagkatapos, nung merong YouTube at Facebook na pwede nilang pagkitaan dahil ano sila aral eh. Sila talaga yung nag-aral kung paano magbasa ng balita at magpahayag ng mga balita no.
Pinag-aralan pa rin nila yung pagiging sportsman. Di ba? Yung iba sa kanila para maging makatotohanan yung pagbabalita, talagang nag-training sa boxing, naglalaro ng basketball, etc. Yun po yun eh. Ako, hindi ko naman sinasabi insecure sila sa mga vloggers, no? Pero nakikita po nila yung vloggers as threat sa kanilang dapat parang, 'di ba? Ano namin 'to eh, kaharian namin 'to eh. Bakit nilusob nyo kami? Kayong mga walang kakayahan. Ha? Doon sila nabibigla eh, 'di ba? Silang may mga aral sa pagbo-broadcast. Silang mga may aral sa pagsusulat. Tatalunin ng mga mukhang tanga lang. Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, yung mga nagtatagumpay rin naman po dito sa pagbablog, hindi, mukhang tanga lang po kami, pero hindi po kami mga walang aral. Iba lang po yung pinag-aralan namin, no? Iyan yung problema eh, no? Yung akala nila sila lang yung may karapatan na magtalakay ng sports. Yan yun, no? Okay, basa tayo. Basahin po natin. Vloggers are killing the Philippine boxing. Ipinagkakait nila sa mga promoter ang kahit paano makabawi sa gastos nila. Ito hindi ko maintindihan eh. Nagbablog ako, mukha ko nakikita nyo, no? Nagdi-discuss ako ng mga tungkol sa boxing. Paano mangyayari na pagkakaitan namin yung mga pagkita sa boxing ng mga promoter? Di ba? Halimbawa si Bob Arum. Di ba si Bob Arum? Si Badong, vlogger daw, tsaka promoter eh. Kikita dapat si Bob Arum na mas malaki kung hindi ako nagbablog. Ganun ba yun, Dennis Principe? Alam natin yung pinatutungkulan niya. Diba? Ito, sama ng loob niya to eh. Alam natin yung pinatutungkulan kasi ni Principe. Ang problema dito sa mga to, ayaw nilang tukuyin kung sino. Kung isang vlogger lang yan, bakit dinadamay mo ang lahat? Kasi ako, kumikita ako sa boxing vlog. Ibig bang sabihin, ninanakawan ko yung mga promoter ng kita? Malamang hindi. Ano ba kinalaman ko dyan? Mukha ko lang yung pinalalabas ko. Ako na magpupuno kung ano yung ibig sabihin ni Dennis Principe. Kasi yan yung problema sa kanila eh. No? Ayaw rin nilang masaktan yung mga malamang magkakakilala sila. Ipinagkakait nila sa promoter ang kahit paano makabawi sa gastos nila. Ito po yung mga vlogger na may laban, yung bata niya halimbawa, may laban, malaking laban, sikat yung bata niya, ilalabas nila, di ba? Ilalabas nila sila yung magbablog, sila yung maglalabas sa YouTube, dapat sila yung maglalabas sa Facebook dapat. May sikat na vlogger na inunahan sila. Lahat ba ganun? Hindi ko alam. Pero million views yung sikat na vlogger dahil sikat yun eh. Bakit nyo kami idadamay? Yun yung problema nyo eh. No? Yun yung problema. Isang vlogger lang yung gumawa sa inyo niyan, dinadamay nyo lahat. Di ba? Vlogger na raw ngayon ang may kasalanan kung bakit bumabagsak ang boxing. Vloggers are killing Philippine boxing. Sumikat ang boxing dahil kay Pacquiao. Nung nawala si Pacquiao, naturalmente, yung interest ng mga tao, nakukumpara nila lagi yung mga boxer kay Pacquiao eh. Di po ba? In fact, tama naman yun, yung sinasabi na pasalamat pa. Okay, yung sinasabi dyan na bukod pa dyan, yung style nila nakababuyan sa boxers, something that turns off potential sponsors para sa mga boxers. Ayan, hindi ko alam yan. Kasi sa tingin ko, kahit na anong pambababoy ng mga vlogger, ang dami po ng baboy kay Cuadro Alas eh.
Pero si Cuadro Alas po ay nanatiling sikat. Si Cuadro Alas po ay nanatiling pinag-agawan ng mga sponsors, no? Hindi ko po alam kung saan po na kung ano po yung gusto niyang sabihin nun. Binababoy daw yung mga vloggers. Kasi ako sa tingin ko nakakatulong po ang mga vloggers eh. Yun po yung ibig ko sabihin. Kung may isa o dalawa o tatlong vlogger kang problema, tapos nilalahat mo kami, no? Ako sa tingin ko ano eh, inseguridad eh. Hindi o threatened. Malamang hindi siya insecure kasi magaling naman yan si Dennis Principe eh. Yung nate-threaten sila ng mga mukhang banban na vloggers, yun ang akala mo, mga mukhang banban. Mukha lang kaming banban pero putya, marunong kaming kumapa ng gusto ng tao eh. Kaya nga ang daming Casimiro vloggers eh. Alam niyo kung bakit? Eh alam namin na gustong-gusto ng tao na magkaroon ng bagong balita. Gustong-gusto ng tao na malaman kung ano nangyayari kay Casimiro. Mamaya po yung mga tanong niyo at mga shoutout ha. Talakayin lang po natin to saglit. Okay. Ang masaklap pa nito para sa basa ulit tayo. Kaya kung nawawalan po ng potential sponsors yung mga boxers, hindi ko po alam yan. In general ba ang mga vloggers ang nagpapawala na sponsors? Sa kaso po ni Casimiro, parang tuloy-tuloy po yung sponsors niya. Okay, ang masaklap nito para sa kanila, promoter pa ang dapat magpasalamat sa kanila kasi yung kung hindi dahil sa amin, hindi makikilala ang mga boxers niya. Hindi naman ako naniniwala dyan. No? Ako sa part ko, bago ko i-picture yung boksingerong Pilipino, sikat na muna siya. Kasi kung ako pa mas sikat dun sa boxer, bakit ko siya ipipicture? Hindi rin kami panonorin. Tandaan nyo, no? Kung si Carl James Martin, sikat si Carl James Martin talaga. Kaya pinipicture. Kasi ano naman niya si Carl James Martin. So hindi po dahil, ako hindi ako naniniwala na ganun. No? Ano yan, give and take. Yung sikat na boxer, pinicture ng vlogger, sumisikat din yung vlogger. Sa kaso po ni Casimiro, Casimiro lang naman po talaga sumikat yung mga vlogger eh. Pero po yung mga yung mga BCCCP ibang uri ng mga nilalang kasi yun eh. Talagang magagaling yung mga yun. Pero sa mga karaniwang vloggers na katulad namin, kay Casimiro lang po kami nagsisikat, no? Kaya kumbaga dumadami yung vlogger na nakapaligid kay Casimiro, lalong sumisikat si Casimiro, no? Hindi po the other way around na kami ang nagpapasikat kay Casimiro. Si Casimiro rin yung nagpapasikat sa mga vlogger. Hawa-hawa lang, no? Kumbaga, dahil araw-araw namin pinipicture si Casimiro, in return, sumisikat siya sa kahit dito lang sa Pilipinas. Okay. World class sa mga boxer natin, nagmumukha silang cheap dahil sa mga lowest quality na mga content na ginagawa nitong mga makasariling ungas na mga ito. Tama po yun, no? World class po ang ating mga boxer. At yung mga ungas na sinasabi niya, marami po niyan. Lalo na yung nauso po yung mga kalabanin, yung mga world champion, di ba? Ayan po. Syempre, dahil actually, isang grupo lang naman yan. Yung nagpauso na banata natin yung mga vlogger ay banata natin yung champion. Banata natin yung 3 Division World Champion, tawagin natin Kangkong. Yan lang naman po yung mga nagpauso niyan eh. Di ba? Okay. Mamaya po magbabasa tayo mamaya. Matatapos na po to. Okay. Ilang boxers na ba ang nabaldado at namatay para lang makalaban at kumita para sa pamilya nila? Marami na po. Marami na pong boxers ang nabaldado at napatay. Kilala na po natin yung mga yan, no?
Kayo, may nagbuwis na ba ng buhay sa inyo alang-alang sa boxing? Wala po. At wala po kaming balak magbuwis ng buhay alang-alang sa boxing. Kaya nga hindi kami nagboxing. Kaya nga po kami vloggers lang. Okay, yan po ang mga kasagutan natin. Ito, Brad, no? Dennis Principe, kung meron kang galit sa isa, dalawa o tatlong vlogger, wag mo nilalahat kasi katulad ng sinasabi mo na yung mga boxer, pinagkikitaan yung boxing. Kami rin mga vloggers, pinagkikitaan rin namin to. Hindi siguro masama, decente tong ginagawa namin, no? Kung galit ka sa mga nambababoy ng mga boxers, hindi dahil lahat ng vloggers ay nambababoy ng boxers, no? Totoo yun, marami. Sa totoo lang, marami kaming gustong i-promote. Ang problema nga lang, eto, real talk ha, isa lang yung gusto nyong i-promote yung inyong mga boxer eh. Sa isang vlogger lang. E ano magagawa namin? Pero ganun pa man, hindi po kami naninira ng boxer. Marami pong vlogger ang hindi naninira ng boxer. Isang grupo lang yan tinutukoy mo eh. Kasama rin yung kinagagalitan mo na naglabas ng anong tawag niya? Naglabas ng vlog. Alam ko yun eh, no? Alam natin yun sa laban ni Carl James Martin yan. Alam ko rin na may gumawa rin ng paraan yan ngayon. Yung vlogger na yan. Dahil siguro hindi siya makakuha na ng footage sa inyo. Pinalabas niya yung dating laban ni Carl James Martin. Habang lumalaban si Carl James Martin. Di ba? Pag isa o dalawa, tukuyin mo kasi. Di ba? Ginagalit mo yung buong vlogging community. Hindi naman kami kadamay dyan. Hindi namin inaagawan yung mga promoter ng pagkakakitaan. No? Hindi kami yun. Kung tukuyin mo, isa lang naman yung tinutukoy mo, nilalahat mo pa. Hindi yung tao na yun, hindi yung vlogger na yun na nagre-represent ng lahat ng vlogger sa Pilipinas. Maraming vlogger sa Pilipinas, lalo na ng boxing, no? Maraming vlogger ng boxing ang magalang sa mga boksingero natin. Okay, yan lang po ang topic natin. Sinagot lang